Sabi ng mga matatanda, may isang binata raw na sobrang tamad, kaya kahit simpleng gawain ay tila napakabigat para sa kanya. Ang pangalan niya ay Juan Tamad. Sa isang tahimik na baryo, halos lahat ay masisipag mga magsasakang gumigising ng maaga, mga inang nagluluto para sa pamilya, at mga batang tumutulong sa gawaing bahay. Ngunit si Juan, kilala sa buong lugar bilang batang laging nakahiga sa ilalim ng puno ng bayabas. Isang umaga, habang ang araw ay kasisimula pa lamang sumikat, abala na ang lahat. Ngunit si Juan, gaya ng dati, ay nakahiga, nakatingin sa langit. "Juan," tawag ng kanyang ina, "tulungan mo naman ako rito." "Sandali lang po." Sagot niya, isang salitang madalas niyang sabihin, ngunit bihirang sundan ng gawa. Lumipas ang ilang oras at naroon pa rin siya. Isang araw, nagutom ang kanyang ina at napansin niyang wala na silang pagkain. "Juan, pumunta ka sa palengke at bumili ka ng alimango," utos nito. Napabuntong hininga si Juan. Mabigat ang kanyang mga paa habang naglalakad. Sa bawat hakbang, tila gusto na niyang bumalik at humiga muli. Habang naglalakad siya sa ilalim ng mainit na araw, nakakita siya ng isang malaking puno. "Magpapahinga muna ako sandali," sabi niya sa sarili. Humiga siya. At gaya ng dati, nakatulog. Pagkagising niya, naalala niya ang utos ng kanyang ina, kaya bumili siya ng alimango. Ngunit dahil tamad siyang dalhin ito, pinakawalan niya ito sa lupa. "Oh, umuwi ka na sa amin ha?" sabi niya sa alimango. Pag-uwi niya, walang dalang kahit ano. "Nasaan na ang alimango?" tanong ng kanyang ina. "Pauwi na po, Nay. Sinabihan ko na," sagot niya ng walang pag-aalala. Napailing ang kanyang ina. Juan, hindi marunong sumunod sa utos ang alimango. Ngunit si Juan ay naggibit balikat lamang. Lumipas ang mga araw at nanatiling ganoon si Juan. Hanggang sa isang araw, may isang matandang lalaki ang dumaan sa baryo. Payat, mahina, at tila pagod na pagod. Nakita niya si Juan na nakahiga. "Anak," sabi ng matanda, "pwede mo ba akong tulungan magbuhat ng aking dala?" Tumingin si Juan, ngunit muling ipinikit ang kanyang mga mata. "Pagod po ako," sagot niya. Kahit wala naman siyang ginawa, tahimik na umalis ang matanda. Kinabukasan, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Nagising si Juan na sobrang gutom. Ngunit nang bumangon siya, wala siyang makitang pagkain. Pumunta siya sa kusina, wala. Sa mesa, wala. Sa buong bahay, wala. Lumabas siya at nakita ang mga kapitbahay na abala sa kanilang gawain, ngunit walang pumapansin sa kanya. "Pwede po bang humingi ng pagkain?" tanong niya. Ngunit ang sagot sa kanya, "Magtrabaho ka muna." Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Juan ang hirap, gutom, pagod, at nag-iisa. Naalala niya ang lahat ng pagkakataong tumanggi siyang tumulong. Naalala niya ang kanyang ina. Naalala niya ang matandang humingi ng tulong. Dahan-dahan siyang tumayo. Pumunta siya sa bukid. Sa unang hakbang pa lang, nahirapan na siya. Sa unang buhat, napagod na siya. Ngunit hindi siya tumigil. Araw-araw, sinubukan niya. Unti-unti, natuto siyang magtrabaho. Unti-unti, lumakas ang kanyang katawan. Unti-unti, nagbago siya. Isang araw, habang siya ay nagtatrabaho, nakita niya muli ang matandang lalaki. Lumapit siya. "Pasensya na po sa hindi ko pagtulong noon," sabi ni Juan. Ngumiti ang matanda. "At ngayon?" tanong nito. "Handa na po akong tumulong." At mula noon, hindi na muling nakita si Juan na nakahiga lamang. Siya na ang isa sa pinakamasipag sa baryo. At sa tuwing may batang ayaw kumilos, sinasabi ng mga matatanda, kung ayaw mong maranasan ang hirap, huwag kang gagaya kay Juan Tamad. Aral, ang katamaran ay nagdudulot ng kahirapan, ngunit ang sipag at pagsisikap ay nagdadala ng pagbabago at tagumpay.